2026 proposed budget lusot na po sa second reading ng Senado. Ito sa kabila ng pagtatangka ng minority bloc na harangin ito. Mian Corbera, detalye. Na kung saan lahat tayo nagsabi na dapat totally transparent. Inaprubahan na sa second reading sa plenaryo ng Senado ang 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trilyon. No ang naging boto ni na Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Joel Villanueva dahil nakapaloob pa rin daw sa budget ang unprogrammed appropriations na sinasabing nagagamit umano para pondohan ang mga ghost projects. Bago tuloy ang aprubahan ng budget, tinangka pa itong harangin ng minority bloc. Hinahanap kasi ng minority ang detalyadong amendments sa pambansang budget at kung mapopondohan ba ang mahalagang proyekto gaya ng Mindanao Railway, pero summary lang ibinigay na kopya ng mga senador. Na kung saan lahat tayo nagsabi na dapat totally transparent. So sa aking pagkaintindi, pag sinabing transparent, pag nakita ng media at ng ating mga kababayan itong committee report, alam nila kung anong laman at hindi. Having said that, between complete transparency and a reenacted budget, parehong may tama sa ating bansa. And to be fair to the chairman, he has promised us that Saturday, lalabas yung line by line and before the third reading nandun. Yes. But please understand na hindi kami komportableng bumoto today on this if we're not able to clarify kung ano talaga yung mga laman. But Aminado naman si Senate President Vicente Soto na naantala ang pagpapasa sa second reading dahil nahirapan sila kung paano i-accommodate ang amyenda ng bawat isang senador. Pero ang sigurado niya hindi magkakaroon ng reenacted budget. Anything na ipapasa must be on the table, must be read, must be shown on live stream at alam ng publiko ano nilagay, sino naglagay. We will not allow any reenacted budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, may mga government agencies na tumatawag at nagpapadala ng kanilang last-minute letters para tulungan silang madagdagan ng budget at magawa ang kanilang mga proyekto. Agency request, like for example, yung kay Senator Robin, actually yun, isa yun sa mga last sinabi niya lang dito on the floor, diba? Yung sa NCIP. So we have to call the agency, kailangan kumuha pa kami ng records, and then have to consult si Senator Pia, siya kasi nag-defend ng budget. So yun, natagal lang kami doon. Pero yun naman, after studying, nag-allocate kami ng amounts. Dahil 98% na transparent ang budget process, ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hindi na sila maakusahan ng budget insertions pabor sa kanilang mga interes. Ginawa kasi sa plenary session ang pag-amyenda o dagdag bawas at realignment sa pondo ng mga departamento at ahensya ng gobyerno na binasa ng 11 senador. Ito anya ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito sa budget process matapos madiskubre ang anomalya sa ghost flood control projects. Malalaman din ngayon ng publiko sino ang mga nagpalagay ng proyekto at may kaukulan itong mga dokumento. Dati kasi ibibigay lang sa chairman yan and the chairman does all the amendment. Now everything's done on the floor. So I think this is the first time na nangyari ng Senado. So hindi na ito tinatawag na insertions. These are actual proper amendments done in plenary floor, approved by the body, witnessed by all media and civil society, and they can comment. And all the list that was read by Senator Sherwin and all the members will be put in the website. Sa susunod na linggo, nakatakda na itong isa lang sa third reading at bicameral conference committee. Mian Corbera para sa 100%.